Bagong Pinoy Pride, yan ang ating itatampok ngayong bidang-bidang Biyernes. Nasungkit ng ating kababayang si Adrian The Sting Dapudong, ang International Boxing Organization o IBO Junior Bantamweight title nitong linggo. Mantakin nyo, unang round pa lang ng bakbakan, napatumba niya yung kanyang kalaban. Wow, ang galing. Isa itong napakatamis na tagumpay para kay Adrian. Aba, siya ang kauna-unahang pong World Boxing Champion ng North Cotabato. Tinalo niya ang pambato ng South Africa na si Gideon Buthelezi sa mismong bansa nitong Johannesburg, sa South Africa. Anak po siya ng isang magsasaka at produkto ng kasipagan at walang humpay na pagtsatsaga itong si Adrian. Ayan. At sa kanyang pakikipaglaban sa South Africa na si Gideon Buthelezi, napabagsak niya ito via split decision. At makakasama natin ang kanyang manager na si Manny Piñol. Good morning po, sir. Good morning, Maris. Good morning, Susan. Galing naman ito si Adrian, no? Ano po yung naging assessment niyo sa laban nito si Adrian? Unang-una, pinagmamalaki namin na si Adrian actually is the first world boxing champion na produkto ng isang grassroots sports program na inumpisahan ko nung ako'y gobernador ng North Cotabato. And 15 years namin pinagtyagaan to. So ang mensahe na gusto namin iparating sa ibang mga LGUs, kaya nating mag-produce ng world champion kapag nag-focus tayo sa isang sports program. Paano niyo po siya pinili? As in, nakikita niyo na ba siya 12 years old pa lang si Adrian, nasa amin na. 12 years old pa lang si Adrian. Bata pa. Oh, bata pa. At kinakitaan niyo na kagad? Marami sila, Maris, marami sila. In fact, kumuha kami ng Cuban trainer, no? Ako at saka si Reka Trinidad, yung kaibigan ko, Tatay Nitsino, pumunta kami ng Havana, Cuba. At pumili kami ng isang Cuban coach na dinala ko sa North Cotabato when I was governor. At siya nag-train ng mga bata. Marami ito sila sa Batang Pinoy. And he is the first world champion actually from North Cotabato. Nung bata pa siya, may nakita na ba kayo sa kanya? Naku, parang balang araw, magiging ano ito, yung bantog na boksingero, ganyan. Actually, yung kasi yung determination Nakita niyo na kagad yung talento? Yes, actually makikita mo naman sa hugis ng katawan ng bata. Si Adrian kasi is tall for his weight, no? Junior Bantam is only 115 pounds. At ang kanyang height is 5'5". And ang nakita ko dito sa batang ito, unlike sa marami sa atin, no, na pag tinamaan tayo, nakakapasa. Itong batang ito hindi nakakapasa. Oh? In all of his 33 fights, 34 fights in boxing, hindi pa naputukan. Talaga. Ano kaya kinakain ito? Di ba si Manny, yung mga kinakain daw niya noon Si Congressman Pacquiao, di ba ang kinakain niya? Mais, mga Saka tinola. kamote. Ito si Adrian, ano paboritong kainin niya? Kung ano meron sa lamesa Native siguro. chicken? Not much choices actually. Pag mahirap ka Sa bagay ko, nasa table, ano. Ito na, Maris, kumustahin natin yung IBO Junior Bantamweight Champion na si Adrian Dapudong. Mula po yan dyan, live sa Don Antonio sa Quezon City at naroon yung kanyang trainer na si Rex Peñalosa. Good morning! Morning sa inyong dalawa. Good morning po, ma'am. Ay, si Adrian. Oh, yung- congratulations, ha? Thank you po. Congratulations, Adrian. Nako, eto, ano yung pakiramdam mo, Adrian, na ikaw yung pinagmamalaki at pinakaunang taga North Cotabato na nag-champion sa larangan ng boxing? Salamat po ako sa aking manager, sa ex-gov Manny Piñol at sa aking mga coach tulad nila Rex Peñalosa at saka ni Coach Joy, Bruce Lirio at saka si Coach Aljo po. So, kumusta yung ginawa mong paghahanda bago ka lumaban? Yung aking prepare mahaba kasi kayon na pinatulog ko siyang maaga. Para nagpatulog ng bata. Naisip mo ba, Adrian, na matatalo mo yung kalaban mo? Minsan kasi di ba yung iba talagang sinasike na nila yung sarili nila na talagang matatalo nila yung kalaban nila. Ikaw ba, ganun na rin yung inasahan mo? Yung aking nalakas po na Hawks. Kanina tinatanong ko si Manny, si dating Governor, kung ano yung paborito mong kainin. Kasi di ba, alam mo minsan, sabi niya, kumain tayo ng mga healthy food para malakas tayo, di ba? Ikaw, ang lakas ng katawan mo, hindi ka daw napapasaan Ano kinakain mo? Paborito mong pagkain? Yung sapsoy po. Chop suey! Yung gulay. Puro gulay yan. Talaga naman Bukod doon, ano pa? yan. Chop suey pa? Sapsoy at saka beef steak. Ayun.
Lean meat siguro, ano? Oo, Kaya ganun para yung may katawan. proteins siya, tapos syempre may May vegetables para sa gulay. kanya. Oh. Kasama nito yung Mga trainer. vitamins. Sa kanya nung trainer eh. Si Si Rex. Rex Rex, Peñalosa. pwede ba namin kausapin, Edrin, si Rex? Sige po. Mahihiyain pa to si Edrin, ano? Mayayain natin. Rex, kumusta ba naman si Edrin? Kumusta siya? Pagka talaga masunurin ba? Yung mga tinuturo mo siyempre, sinusunod niya. Oh, okay, ma'am. Kailan naman po, ma'am. Hindi ba tigas ulo? Ha? Rex? Po, ma'am? Hindi naman matigas ulo. Sumusunod ba sa'yo? Hindi, mabait naman po na bata. No, eh. Kabait na bata. Oo, Rex, si Maristo, no? Gusto ko lang malaman, gaano ba naging katindi yung training nyo bago labanan itong si Gideon? Ay, matindi yung ang training namin, ma'am, kasi almost 4 months kami nagtitraining. Tapos, yung sparring niya, 129 rounds po. Meron ba siyang ano? Meron ba siyang idol na boksingero? Rex? Meron po, siyempre, si Manny Pacquiao. Oo. So, humihingi rin siya ng mga... Tanong natin mismo si Edrin, no? Si Edrin, humihingi ka ba mismo ng mga tips, payo, kay Congressman Pacquiao bago lumaban? Wala po, ma'am. Ano po yun, Edrin? Wala po, ma'am. Taas mo Yung mic mo, yan. Wala po. Oo. Kaya siguro lumalakas si Edrin kasi mabigat yung nasa dalawang balikat niya, eh, no? Nakakalimutan niya, may hawak pa siyang mikropono. Ano yun, Edrin? Ano sabi mo? Wala po, ma'am. Wala kang pagkakataon, hindi mo pa siya nakakausap. Oo. So, pinapanood mo lang yung mga ginagawa niyang training at medyo kahit paano, ganun din yung ginagawa niyo para talagang maging handa. No po, ma'am. Edrin, ang ano mo daw yung strength mo daw yung tawag doon, left hook. Left So, hook. kaliwa yan, tama ba? Man? Left Left hook. hook, Pakitaan mo nga kami ng left hook mo. Paano? Pwede mo naman ibaba muna Baba yung mo muna mga ang bigat belts. niyan eh, di ba? Ilang kilo ba bawat isa niya? Ang bigat niyan eh, no? Bagay siyempre. Yan ba yung green niya, yung sa pinakahuli niya? Hindi, yung Yung bagong yung belt niya IBO. hindi pa dumarating. Wala bukas pa, hindi bukas pa pa. yung chip. yun. Okay, demo tayo yung munang yung left hook mo, Edrin, ha? Sige, Pakita Pwede mo. ba kayong dalawa Kayong dalawa ni Rex? Bitawan yung microphone Bitawan siguro. microphone, baka siraya pag nasuntok mo yan. Walang pambayad dyan. Sige, yan. kahit bitawan mo muna sandali yung mic Yan, yan. game. Tapos sige, Sige. laban kayo. Si Rex ang pwedeng mag-annotate. Oo, kasi may mikropono si Yung Rex. left hook Rex, so actually ano yung ang- ginagawa nyo ngayon, Rex? Ito po ang hook, ma'am. Kasi ito ang dinidevelop naman kasi itong malakas eh. Pinakapampatay ni Edrin yan. So, ibig sabihin doon yung puwersa niya. Yeah. Yan ang nagpabagsak doon sa karamihan ng mga kalaban niya. Oo, 18 knockouts. Yan yung- 17 knockouts. Yan po yung laging yung tinetrain. Pero kasi, syempre, kapag halimbawa, lalaban na kayo sa mga mas matitindi pang mga laban, Pareho. mapapag-aralan ng inyong mga kalaban yung lakas ni Edrin. Ano? So, ngayon, as early as now ba, talagang sinasanay nyo rin, pati yung right, para talagang kahit wala nang kawala yung kalaban? Actually, Maris, yung mga boksingero, talagang ginagamit yung dalawang kamay. Ano? Pero meron silang sinatawag na paboritong suntok. No? Say, for example, Parang tayo siguro din, tayo, merong oo. makakaliw, may kanan, may yung kaliwa. Severino Garcia nung araw, siya nag-umpisa ng bolo punch na sinatawag. Oo. Naging popular yun. Hindi, pero sir, ang ibig ko pong sabihin, kahit na paborito niya yung left, talagang mas sinasanay na Ah, of rin yung course, right of para, course. kumbaga, pagdating ng panahon, hindi naman ito lang yung laging aasahan ng Mas kalaban. malakas lang yung kaliwa niya siguro talaga, no? Paano kaya yan? Sige nga, sample pa nga. Ayan, sige, meron ka ng ano. Rex. O yan, meron kayong gloves. Game. Game doon. Rex, sample. Paring Paano nung mga Punch demo? mitts, punch Asan? mitts. Ano Ay, yan? ito po. Game. Okay. Hook. Hook. Oo. Straight hook. So, baka pumunta pa dyan si Chris eh. Straight hook. Yun. Ayan po. Yan ang left hook. Yan ang left straight hook up. na natawag Yung doon. jab. Jab. Ano yung sinasabi? Jab. Jab yan. Yan ang jab. Okay. Oo. Body. Sir, pag tinitignan natin, parang hindi naman ganun kalakas. No? Upper. Pero yung Hook. yung impact Cross. nung suntok na yan, Malalakas. gaano katindi Malalakas yan? Malalakas. Tulog. Tulog. Pag tinamaan ka, tulog. Oo nga. Talaga, pag Hindi mo hindi na ka kailangan ng pampatulog. Maalala mo ba yung gano'n, pag tumatamang gano'n yung gloves? Talagang Malakas. puputok ko. At Sige saka, pa, Adrian. ang ginagamit sa laban actually, Susan Malilip, 8 ounces lang. Oo. Yung gloves, manipis. Yan, So, pang training lang yan. Kaya makakapal. Mas makapal pa. Isip pa, sige pa, ano sinasabi mo? Ano pa yung kanina? iba? Bukod sa jab. Yung Ano variety of punches actually, ang pinaka-basic yan is of course yung jab. No?
Jab. Jab, i-jab jab. mo, I-jab. yan, ang jab. Ayun. And then, ang pangalawang basic is straight. Yun, ang straight. Straight. Oh, yung may, Okay, yung may yan ang kasamang straight. mga galaw-galaw ng paa. Okay? Yan. Yan, ang jab. Ayan. Pero Straight. ba yung ano? Pero ba yung sunod-sunod, ganun? Pag medyo binaluktot mo yung straight, nagiging cross ang tawag doon. Okay. Yun ang hook. Ayun. Upper yun. Nako, pagka na-hook ka, no, tulog ka talaga. No? Ayun, ayan. Araw-araw po ba yung training na ginagawa ni ano? Actually, nagpapahinga din Edwin? sila, no? Yung katawan kasi ng boksingero, parang katawan din natin na kailangan din ng pahinga. At kailangan din nilang i-program yung kanilang training. Ano may mga ano yung mga susunod na laban nitong si Edrin? Actually, merong nakapabalita na ilalaban daw uli siya sa South Africa sa August 31, pero hindi pa kumpirmado. Pero sabi nga ni Adrian, pinag-usapan namin kanina, ang gusto niya talaga akong labanan yung dalawang Meksikano na katalo sa kanya. Yung Hernan Marquez na tinalo ni Donaire at saka yung Wilbert Oicab na tumalo sa kanya sa Cancun. Pero wala pa schedule. Wala pa. Actually, yung laban niya kay Botelesi was already a return bout. Kasi yung unang laban, November 10 of last year, pinabagsak niya yung Botelesi. Meron nga tayong video yata nun eh. Pinabagsak niya yung Botelesi sa 9th round at binugbog niya. Pero paglabas ng decision, natalo tayo by split decision. So nagreklamo ako sa International Boxing Organization at nag-order yung IBO na magkaroon ng rematch. And yung June 15 na laban was already a rematch. Kaya sweet vindication para sa kanya. Oo, pero still, split decision. Ano pong masasabi niyo rito? As early as first round, di ba sinasabing napabagsak Itong mo? pangalawang laban niya, knockout ang panalo niya. knockout na to. Yung Yung unang unang laban split niya, decision. talo tayo ng split decision. Ang ibig Kaya kayo sabihin- nagreklamo. Oo, ang ibig sabihin, out of the 3 judges, 2 judges voted in favor of the South African. Yes. Isang judge lang yung nagboto para sa atin. Bakit kaya po nagkaganon? Human factor. Judges can be influenced by, you know, the crowd. Or hindi kagad nakita dun oo, sa totoo. monitor nila ganun, or oo. sa live na mas marami palang suntok o mas Sir, malakas yung impact. Ano nakikita nyo? Yung talagang may determination at disiplina nitong si Edrin para Mabait na bata ito. Karamihan naman ng mga boksingero ko actually, kasi marami to sila eh. Walang mga bisyo. Unang-una, bawal sa akin yung boksingerong umiinom. Bawal. Bawal Walang umiinom, oh. bawal. Bawal, okay, oo. Sa training camp namin, bawal yung mga kamag-anak. Walang nanay, walang tatay. distraction, Oo. ganun. Walang girlfriend na pupunta ron. Bawal. ba? Hindi, pwede sila mag-girlfriend. Pwede mag-text, pwede mag-text ang Pwede girlfriend. text lang muna. Text lang muna, oo. So, ibig sabihin, pinapayuhan niyo po si Edrin na wag munang mag-asawa. Hindi, actually may girlfriend naman siya. Hindi man namin pwedeng pigilan yung kailangan Wag lang, pag may training Pero pag lang. may training, kailangan nakafocus. Bakit? Nakakaano ba yun? Nakaka-distract. Alam mo yung syempre, ano. boxing kasi hindi lang naman strength sports ito eh. Oo. Naandun din yung mental na component eh. Kasi pag wala sa isip mo yung laban, sa araw ng laban, sa gabi ng laban, madidistract ka. Lalo na kung meron sila LQ, ano? Siyempre. Hindi ba si Congressman ganon? Hindi Di ko ba alam. kaya parang pagka malapit na laban, bawal silang mag-away ni Jinky, no? Kailangan lahat, maayos. Oo, hindi, pero totoo naman Kasi yung psychologically, makaka-apekto rin naman yun. Parang di ba? tayo din naman. Emotionally pa. So, Tayo maapektuhan din yung naman physical, yung maging performance mo. Iniisip Pero napakaganda nung panalo sa South Africa lately. Ano nga Susan. po, paki-describe yun yung nga, atmosphere. South Africa is known for notorious for its hometown decisions. Wala Yes. pang Pilipinong nananalo doon ng decision. First na Pilipino si first Edrin time na manalo ito. doon. Kaya nung pumasok kami, especially na rematch, no? Natalo kami by decision last time around. Expected ng mga South Africans na mananalo ulit sila. So, siya yung unang-unang Pilipino. Kaya lang, sinabi ko kay Edrin, at ito instruction namin, sabi ko sa kanya, hindi tayo mananalo ng decision dito. Kapag natapos yung laban, matatalo tayo rito. Maniwala ka sa akin. Sabi ko sa kanya, we have to go for the knockout. Kailangan i-knockout natin. Hindi ko naman inisip na first round pa lang, knockout yan. Kasi sabi niyo pala, i-knockout eh. Kaya in-knockout na agad niya, di ba? Parang wala nang usapan. Oo, paabutin pa ba niya ng Tapos ilang tatlo lang rounds? kaming Pilipino nandun. Talaga? Oo, alam nyo, pag napunta kayo sa ibang bayan at tatlo lang kayo sa Buti isang hindi corner. nagwala yung mga taga doon. Yung Actually, di ba in may fairness to the nangyayari South ng ganyan na Africans, nagbabatuhan, in fairness to nagbabato. them, umalakpak naman sila pagkatapos. Talaga. Panalo ni Ed. Sa bagay, Kasi talagang accepted dahil talagang victory naman niya talaga. Actually, may binigay akong video clips
nung Nung laban. laban, no? I don't know kung ipi-play nila. Oo nga. Siya na po ba ang masasabi niyong next Manny Pacquiao? Alam mo, Maris, yan ang palaging tinatanong sa akin. Ang sagot ko dyan, simple lang. We will never see another Manny Pacquiao in our lifetime. But we will At least see honest. Oo. an Honest kayo. Adrian. Wala pang Diba? makakapantay kay Manny Pacquiao. Oo, di si Edrin, gagawa na lang ng Gagawa sarili siya ng niyang sarili. Sarili niyang pangalan. Yes. We will oo. see an Adrian Dapudong. Iba naman siguro itong papakita sa atin ni Na talagang Edrin sa larangan ng magiging kampiyon. boxing, di ba? Pero importante doon, magbibigay siya ng inspirasyon. Kasi sabi niyo nga, di ba, grassroots level itong pinanggalingan nitong si Edrin. So, para maging inspirasyon din siya. no? At saka ang tatay nito magsasaka lang sa bayan namin. Lang. Yung nanay niya ay na-stroke bago ano. Kausapin Tingnan natin natin. si Edrin Sige. na Edrin! mensahe. Edrin, eto na chapsuy, sa beef steak. Edrin! Ay, sige, bigay Ewan po ko lang. natin yung mikropono sa kanya dahil... Parang kung ano, lakas ng suntok ni Edrin. Ang naman ang hina ng boses. no? Pakainin nyo nga ng luya itong si Tingnan Edrin. natin ng ano ba ang mga susunod na magiging laban? Saan ka pwedeng makita ng iyong mga fans, mga supporters, Edrin? Number 1 po, GMA News TV. Okay, Yes. Saan pa? Meron ka bang Twitter, Facebook, ano? Facebook lang po. Ay, okay. Dapat- Edrin Dapudong, okay? may Instagram ka ba? Pakita mo dun yung mga ano mo. Dami mo na siyempre yung fans. Di ba? O final message mo, Oo, Edrin. mensahe mo para sa mga taga-suporta mo, Edrin. Nagpapasalamat po ako sa aking mga coach, sa aking manager, at sa aking mga nag-idol sa akin na mga tao dito sa Pilipinas at doon rin sa amin na probinsya po, doon sa North Cotabato. O, batiin mo nanay mo, tatay mo, girlfriend mo. Binabati ko yan yung ng nanay ko na nagmamasakit at saka sa tatay ko doon sa aming farm po. Sino pa? Mga kapatid mo? Mga kapatid ko sa ngayon nag-aaral po. Okay. Sir Rex, hingan din natin ng... kailan ba ang susunod na laban ni Edrin? August 31 ata man, pero hindi pa po sure kasi sinasabi ng manager namin. Okay. Di ba, Alice, di ba kasi, si Gob, ang manager, kailan po? Meron na? Meron kaming contractual obligations sa South Africa. Okay. Nung binigyan kami ng chance ang lumaban for the world title, pinapirma kami ng kontrata na dapat 3 Laban. first defenses namin, 3 first defenses should be done in South Africa. At Okay. sino po yung mga kalaban? Sila Wala pa. pipili. Okay. Yung South Africa. Wala kaming Kung choice. sino man ibigay sa kay Wala Edrin. kaming choice. So, di ba, paghahandaan na lang ni Edrin? Ah, Nakakatuwa course. si Edrin, parang sobrang mahiyain. Oo nga. Ayan yung Laban. niya kay Ayo, Bert Batawang nung Ayan yung pinanalo niya. first round? Hindi, ito yung 5th round. Local na laban lang ito. Local pa Ano ka lang. na laban? Gusto ko yung nakita yung Yun ang left hook na sinasabi ko. Talaga Tingnan mo tumba. naman talagang Gulong, pagsak talaga Yan yun. ang sinasabi ko na left hook. Yun ang pinakamalakas yung suntok actually. Gano'ng kalakas yun? Malakas. Can you imagine, nag-i-ensayo yung Batawang na yan. Veteranong boxing area yan. Para mapabagsak ka ng isang suntok, ibig sabihin talagang Napaupo, malakas. no? O, sa bagay, kita mo sa katawan ni Edrin, Maris, parang talaga, no? Malakas talaga. Banat, no? Oo. Banat At sa saka, trabaho. Tingin ko mamaya, ipapakita ninyo yung first fight na pinabagsak niya yung South African ng 9th round. Pero talo pa rin tayo. Oh. Oo. Kasi nga, sabi nyo nga, di ba, bihira naman tayo manalo. First time nga nanalo sa South Africa, no? First time. Ay, di good luck po kay Edrin. Edrin. Pakainin Salamat nyo na po. maraming chop suey at saka Beef steak. Beef steak. Salamat, Edrin. At Salamat, Edrin. kay Coach, ha? Congratulations po sa inyo, Congratulations. Coach Rex. And good luck sa mga susunod ninyong laban, ha? Apo, ma'am, Asa niyo maraming po, sir? salamat po sa Salamat po, thank you. GMA Okay. News TV. Salamat po. Sa pakikipag-kapihan at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga. Thank you! Salamat Good luck, good luck.